Ganun ba yun? Pwede. Tabla. 11 majority, 11 sa minority. Ay, Diyos ko Lord. Pwede. Tabla na. Tapos, biglang magbaback out si Loren. Ay, wala na. Goodbye. Bilisan na natin to. Buenos dias, damas y caballeros. Today, we are going to discuss yung possible scenarios following the filing of non-bailable plunder charges against Jinggoy Estrada. Marami pa sa inyo nagduda na ba't mangyayari ba talaga yan? Tagal-tagal na yan. Dapat December pa yan. Ha? Hindi pa rin nakasuhan. Kasi maganda dito, non-bailable yan. So, ibig sabihin, automatic, it's just a matter of time maglalabas ng korte ng Warrant. arrest warrant at ito naman na subject ng arrest warrant either tatlong option lang naman ang available sa kanila number 1 tumakas sila, number 2 mag-surrender sila. Dalawa lang actually, so either way mawala na talaga physically. Wala pa, hindi pa nila Agoy. itong hinahabol nila last Wednesday, kaya last Tuesday. Kaya gusto nila habulin. Gusto nila i-railroad yung pagbabago ng Senate rules para i-allow yung online voting. Kasi alam na rin nila na for certain na syempre ondaran na si Bato, and then for certain aarestuhin na rin yan si Jinggoy. So wala na, kulang na sila. Yung 13 nila ay 11 na lang. So stalemate na sila sa minority block. Kumbaga na sila, patas na sila. Balanse na sila sa 11-11. So provided ay maglabas kaagad ng Sandigan Bayan ng arrest warrant. At posible kahit hindi pa maglabas ng arrest warrant, baka mag-on the run na yan si Jinggoy. On the run na yan. Saan na kaya yan ngayon? Alam pa niya, palpak sila at DDS, si Boying Remulla at si General Melencio Nartates. So baka tatakas na yan. Ganun na rin, baka sasama na sa kanya si Cheese Escudero at si Joel Villanueva. Hintayin pa ba yan ni Joel Villanueva? 2 weeks, nakakasuhan siya, tatakas na yan. Magtatago na yan o mag-ibang bansa na yan. May chance naman si Joel magtago sa abroad kasi marami silang member ng Joel is Lord na nasa abroad based sa foreign countries. May mga chapter ata sila doon parang sa Iglesia ni Cristo at parang mga El Shaddai. Nakikita mo, nagtipon-tipon sila dyan sa City Hall sa Hong Kong, nagkukutuhan at nagsasamba. So may mga chapter yan sila abroad. So pero for now, mag-concentrate muna tayo dito kay Jinggoy. So after na file na yung kaso, yun lang, medyo nakaka-bad trip itong ombudsman na ito. Sana pinailan nila ito last Tuesday pa. Sana inuna ang filing kaysa sa press conference. By this time, kasi iraraffle pa ito Iraraffle pa kung hindi kaya wala pang sa ngayon wala pang arrest warrant dahil hindi pa na-raffle. Magra-raffle pa yan sila, may tambiolo pa yan sila para kung sino mapupunta yung kaninong sala, mapupunta yung kaso ni Jinggoy. At pag na-raffle na, i-review pa nila yan. Kung nakita nila malakas ang kaso, syempre, maglalabas na sila ng arrest warrant. So maybe, sana, mabilis silang gumalaw, nag-raffle na sila this afternoon or tomorrow morning, and then after mag-raffle, yung sino mag-raffle, madali naman yan i-review Yun lang, baka kung aabot sila ng Monday, mahirap na yan. Pero either way, 5 o'clock pa naman yung session. So by 5 o'clock, tiyak may warrant of arrest na yan. Kasi this is something na hindi pwede hintayin. Diyos ko Lord, wala na. So kahit sabihin natin worst case scenario, Monday pa lalabas, baka one day wala na dito sa bansa si Jinggoy na dumaan na yan dito sa amin sa southern backdoor. O kaya meron siya meron siya precautionary hold departure order. So baka most likely dito talaga yan dadaan sa southern backdoor via Malaysia or via Indonesia.
So, pero for sure, baka wala na yan. I doubt kahit ma-delay pa yung paglabas ng arrest warrant, I doubt. Well, bibelieve talaga ako sa kanya. Unless balak niya talaga gayahin yung ginawa ni Bong Revilla. ni Bato de la Rosa at magtago siya. Hihingi siya ng protective custody na naman sa mga kasamahan niya. At siya mag-hold out dyan, mag-hold out. Siya ang mag-last stand dyan, pero hindi naman personality ni Jinggoy yan eh. By now, wala nang gagong member ng OSAA. Ginawa lang naman yun ni Mau Aplaska, yung nagpaputok dahil classmate sila ni Bato. Baka inayos ito ng milyon-milyon ni Bato, kaya nag-cooperate siya sa kaguluhan doon para maipatakas si Bato. So I doubt kung meron man OIC dyan na OSAA na gagawin nila yan. Siguro this time natuto na sila. May kaso na si Aplaska, pati yung iba pang membro ng OSAA. Baka this time pagpasok ng NBI at ng PNP dyan, wala na sila, hindi na sila magpapamartir, hindi na sila magre-resist, hindi na sila maghawak ng baril. It's not worth it. So tingnan natin, pwede rin ito magiging drama by Monday. Baka hingi na naman si Jinggoy ng protective custody diyan sa Senado. Kaya ayan na, i-share nyo itong vlog, i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog para mapunta ito sa inbox ng useless na DILG secretary natin na si Johnny Bravo, na hindi na nagpe-press con, nahiya na mag-press con dahil galit sa kanya si President Bongbong Marcos at itiyan rin si PNP Chief Nartates. So dapat i-forward nyo itong vlog natin sa kanila at sabihin natin sa kanila, maglagay na kayo dyan ng barangay ng mga bantay na penetrate na nga sa dragnet nyo. Si Bato, magpe-penetrate pa dyan, si Jinggoy. Pero kung wala pa naman, pero by Monday, sure na talaga. Siguro kung wala pang arrest warrant sa Sandigan Bayan Court by Monday, baka ito lang ang dahilan dyan. Nalagay. Nagyayabang pa naman si Jinggoy. Na bakit? Sabi niya, yan si Erwin ba? Sure ba siya? Maaresto ako? Sure ba siya? Meron ba siya kausap doon sa ombudsman? Parang sinasabi, ang dami kong kausap doon. Hawak ko yan, ombudsman na Sandigan Bayan na yan. Anti-graft court na yan. Hindi yan magre-release ng arrest warrant. Unless ganun. Kung wala pa arrest warrant sa Monday at nag-report pa si Jinggoy, dala-dala yung mga kumot niya, dala-dala yung mga damit niya, dala-dala yung mga gamit niya na understood na yun. May bumili na ng tulong sa Sandigan Bayan. Kaya bantayan natin itong Sandigan Bayan. Kaya i-share nyo itong vlog para ipaalam natin sa mga Sandigan Bayan justices na we are watching you. Dapat by tomorrow may arrest warrant na on Monday morning. Otherwise, may yumaman na naman dyan, may naging multi-billionaire na naman dyan sa Sandigan Bayan. So yan. So kung maglabas na yung arrest warrant by Monday or by bukas sana kasi Saturday, Sunday, close ang Sandigan Bayan. Maglabas sana. So, that means either nakulong or nagtatago na si Jinggoy. So, 11-11 na lang. Anong ibig sabihin ng 11? Mapatanggal na ba automatic si Cayetano, si Alan Cayetano? Hindi pa. Kasi wala pang 13 yung kabila. Pero, sabihin natin, hindi na coup. Walang mangyari coup. 11-11 sila. Tigasin sila. Kwan sila dyan. Kwan sila, anong tawag natin dito, balance of power. Magkwan sila, mag-stalemate sa 11-11. So, ibig sabihin yan, pwede pa rin presidente pa rin, manatiling presidente si Alan. Pero wala na siya gaanong power. Kung nakasuhan in 2 weeks at naaresto itong si Joel Villanueva, so magiging 10 na lang. 10 na lang ang Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for. Again, sa mga bagong pasok, mga kabsat, huwag kalimutan mag-like and subscribe. From action items. Majority. So diyan sa 10, hindi pa rin pwede paalisin si Alan Cayetano kasi kulang pa rin yung 13.
kung yung 10 naging loyal pa rin kay Alan kahit wala na Leo sila Marte, shout out. Bato, Jinggoy at Joel Villanueva in 2 weeks or next month manatili pa rin presidente si Alan, pero pwede dahil majority vote na ang minority, pwede bumoto sila para ma-reorganize yung mga komite, including yung Blue Ribbon Committee, at kukunin yan ng majority. Sila Tito Soto kasi sila na ang majority eh. Pwede sila bumoto to get the committee from magiging lame duck Senate President hanggang Ay, nandiyan si seremonya na lang Tokits. si Alan Peter Cayetano dahil wala na Hindi ko siyang nakita boto. si Tokits. Kahit dito naman sa 12, wala na siyang boto kasi tingnan nyo, sinabotahe lang sila ni Cheese na naudlot na yung kwan nila, yung voting via online. O ngayon, yun 13 sana sila kung present lahat, pati si 12 sana plus si Tito Soto na nagpaiwan para i-question yung sa live niya. quorum, 13 pa rin. 12 plus 1. Wala si Cheese. So 12 lang sila. Lack of quorum talaga. Kasi 13 dapat para maka-quorum. So kung kuha na lang sila, kung 11 na lang sila, at titigas rin yung mga minority sa position nila doon sa 11. Wala rin power ang every time mag-move sila to pass any controversial bill, especially yung voting online, yung pagbabago ng House rules, para i-allow si Bato at si Jinggoy bumoto online. Every time gagawin nila yun, mag-walk out lang yung minority. So wala na, paralysis na, stalemate na ang Senado. Pero nakikita ko kasi ang politiko naman, wala naman talagang loyalty. Ang loyalty naman ay ng mga politiko ay sarili lang nila. So nakikita ko na, tulad ito si Cheese na gusto rin maging presidente. Or parang nakita nyo, tahimik si Cheese, parang busy siya sa kaso rin niya. So baka nakikipag-negotiate na yan kay President Bongbong Marcos para tagalin yung pag-file ng kaso sa kanya, or baka hindi siya kakasuhan ng plunder kundi violation of the anti-graft law lang. So pwede nakikita niya pabagsak na kahit di maalis si Alan, pabagsak na yung minority. From now to middle of June or second week of June, 11 na lang sila. So what for? Mag-stick ka pa diyan sa pabagsak na. Alam rin ni Cheese na hindi magtagal pa si Rodante Marcoleta kakasuhan na rin ng plunder. Kaya siya talaga yung atat magbago ng rules. Kasi alam niya kakasuhan siya ng plunder. So G's na lang. 11 versus 10. Later on, kakasuhan rin ng plunder si Bongo sa 7 billion na proyekto na kuha ng tatay niya. Si LTG. During the Duterte administration. Makukulong rin for plunder si Mark Villar dahil sa SEC. 18 billion na infrastructure project na kuha ng kamag-anak nila nung public works secretary siya, at makulong rin ito o makasuhan rin ito si Camille Villar. So mag-isip-isip na mga yan. Lalo na ngayon nakita nila nakasuhan na si Jinggoy. Na nakikita nila, seryoso na ang sinasabi natin, weak president, gumagalaw na. Nagising na si President Bongbong Marcos. Nagising na after 4 years. Nagising na. Kasi sana ngayon, after inaresto si Duterte, sana tuloy eh. Wala eh, parang natulog eh. So ngayon, nagising na, kita nila, gising na ang presidente. So hinahabol na tayo. Matagal na natin sinabi, last year pa, dapat abulin ng mga ito sa mga kaso nila. Hindi pa rin ginawa ng presidente. Ngayon, ginagawa na. So magdadalang isip na yun. Mahirap na. Mr. President, mag-usap tayo. Yung kaso ko, Mr. President, lilipat na ako sa minority, lilipat na ako sa SB 11. Basta kuan mo lang, maawa ka naman sa akin sa kaso ko, ganun, tulungan mo naman ako sa kaso ko, ganun. So pwede ganyan. Pwede mangyari yan by Monday. Pero believe talaga ako sa kanila kung titigas pa rin sila doon sa 12 nila. Believe na talaga ako, talaga matapang sila. Hatapang nga lalaki sila. Tulad ito si Jinggoy, akala ko bibigay ito. Pero okay lang yan, Sir Van. Magtapang sila, uubusin natin sila. tumigas rin. Ngayon nakita mo, makukulong na.
nung ninegotiate sila ng Malacanang, nasabi, sige, wag mo suportahan si Alan, na sumuporta ka dito sa minority, sa dating majority, kina Tito Soto, ganun. Hindi pinakinggan yung Malacanang. Ngayon, kinasuhan na, nirekomenda ng DOJ, kasuhan na rin si Marcoleta sa 75 million na campaign undeclared Tuluyan campaign nila yan. contributions. Wag wala lang usap-usap. At yun, meron na rin Tuloy. finding kay Mark Villar at saka kay Bongo. At malapit na rin kasuhan si Cheese. Hinog na rin ang kaso ni Cheese. Eugene Gabriela, thank you very much for supporting the BAT team dyan sa Manila. Okay? Wala nang So, yan. usap-usap. Kaya makikita natin, may chance. Kasi ganyan naman mga politiko, kung naamoy nila weakness. Pero one thing is clear, pag na-maaresto si Jinggoy o mag-on the run si Jinggoy by Monday, or baka ngayon pa lang, or baka bukas pa lang, on the run na yan, wala nang chance maipasa ni Marcoleta yung at ni Alan Peter Cayetano yung motion to change the rules ng Senado dahil kulang na sila. 11 na lang sila. Karma. Again, sa mga bagong pasok, Mabsat, baka naman, like naman tayo dyan. Huwag kalimutan mag-like and subscribe. Wala pong bayad yan, Mabsat. Baka nakalimutan nyo lang mag-like. Pasok! Kailangan na kumuha sila sa minority ngayon. Nakikita ng minority sila, naka-advantage na sa kanila. Isa-isa lang mawawala yung majority. Hanggang siguro 5 na lang maiiwan dyan. Tatlong may Siyempre, iwan. kasama na dyan si Amy dahil presidential sister yan. Hindi hayaan ni President Bongbong Marcos na kasuhan yan. Otherwise, baka ma-heart attack si Imelda Marcos. So baka yan na lang. At saka si Robin rin, kakasuhan na rin yan. Although, available naman yung kaso ni Robin, yung obstruction of justice. So hindi ka agad makulong yan. Pwede pa yan manatili sa Kongreso hanggang makonvict siya. Yun lang, sana pabilisin yung kaso. Nakukonvict So yan. ito nakikita natin, nakikita natin scenario for Monday, So yan, Yan ang update natin, yan ang kuha natin analysis dito sa Rigodon na nangyari. Sa development, sa pag-file ng kaso kay Jinggoy Estrada at anong ibig sabihin nito sa fragile balance of power dyan sa Senado. Especially before or during the start of the next resumption of the Senate session on Monday. So hanggang dito lang tayo para may time tayo magpasalamat sa mga nag-join sa atin. Si user SC8, thank you. Salamat, si Sir Bad. Thank you. Zoom 8449. Si Arlene Hunday, salamat. Ano, Mabsat? Papayag ba kayo? May usap-usap? Wag na. Wala nang usap-usap. Ikulong nyo na yan nang makarma din sila. Diyos ko, Lord Rudy. Ay, gravity. Di ba, Sir Leo? Di ba, Pulongges? Di ba, Deo Marte? Di ba, Ardayan? Ay, grabe. Ikulong yan. Wala nang usap-usap. Ubusin silang lahat. Shout out LD Channel QT. Ba, nagbago yung pangalan mo, LD Channel shout out sa mga bagong pasok. Again, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Alright. Kuhan tayo, problemado si Jinggoy talaga. No? Mainit siya ngayon. Naka-red alert siya. Countdown muna tayo. Here we go.